Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong pinakabagong weather update ngayong Tuesday, August 5, 2025. Habang patuloy nating binabantayan ang lagay ng panahon sa bansa, isang low-pressure area ang unti-unting lumalapit sa kalupaan at posibleng masundan pa ito ng dalawa pang low-pressure areas. Kasabay nito, nananatiling aktibo ang southwest monsoon na patuloy na nagbibigay ng ulan sa extreme northern Luzon. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ang low-pressure area na kasalukuyang binabantayan ay huling namataan sa layong 875 na kilometro sa silangan ng southeastern Luzon. Habang ito'y minomonitor, ang southwest monsoon naman ay patuloy na nakaapekto sa extreme northern Luzon, particular sa mga lalawigan ng Batanes at Babuyan Islands. Asahan sa mga lugar na ito ang maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan at thunderstorm. Delikado ito dahil maaari itong magdulot ng flash floods at landslides lalo na sa mga mabababang lugar o gilid ng bundok. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, ang inaasahang lagay ng panahon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng panandaliang pag-ulan at thunderstorm. Ang mga pag-ulan ay epekto pa rin ng southwest monsoon kaya't posibleng magdala ng panganib gaya ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang kalangitan at may chance ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Bagamat isolated lamang ang mga ito, maaari pa rin itong magdulot ng flash floods at landslides lalo na kung ito ay sasabayan ng malalakas na buhos ng ulan. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan, sa Northern Luzon ay inaasahan ang mahina hanggang katamtamang hangin mula southeast hanggang southwest. Ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging slight to moderate na may taas na 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa Mindanao at sa kanlurang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, katamtaman din ang hangin na magmumula sa southwest hanggang west. Asahan din sa mga baybaying dagat dito ang pag-alon na slight to moderate. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtamang hangin mula northeast hanggang northwest ang mararanasan na may kalmadong dagat. Ayon naman sa pinakabagong Tropical Cyclone Threat Potential Update ng Pag-asa para sa unang linggo ng August 4 hanggang August 10, dalawang weather systems ang inaasahang mabubuo sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Ang TCLV-1 ay kasalukuyan ng nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, habang ang TCLV-2 ay inaasahang lilitaw sa northeastern boundary ng monitoring domain ngayong linggong ito. Pareho silang may mababang tsansa na maging ganap na tropical cyclone base sa kasalukuyang data at analysis. Pagpasok naman ng Week 2 mula August 11 hanggang 17, ipinapakita sa forecast models na ang TCLV-1 ay posibleng gumalaw papalapit sa northeastern part ng Luzon, habang ang TCLV-2 ay inaasahang tatawid sa dulong hilagang silangan ng Philippine Area of Responsibility. Kahit ganito, mababa pa rin ang posibilidad ng mga sistemang ito na maging tropical cyclone. Bukod dito, may isa pang weather system na posibleng mabuo sa western boundary ng PAR na tinatawag na TCLV-3. Subalit ayon sa mga model forecast, mababa rin ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Dahil sa mga ganitong kondisyon, mahalaga pa rin na manatiling alerto at updated sa mga susunod na ulat ng panahon. Hindi man agad-agad nagiging bagyo ang mga sistemang ito, maaari pa rin silang magdulot ng ulan na posibleng magdulot ng panganib lalo na sa mga lugar na madaling bahain. Kaya't para sa inyong kaligtasan at kaalaman, manatili pong nakatutok dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik. Mag-ingat po tayong lahat at huwag kalimutang maging handa ngayong tag-ulan.